Ilang araw mga tol, magluluto ako ngayon ng paksiw na bangus. Nakakasawa na ang karne, ilang araw na kaming naimbita sa mga binyagan. Kaya ito naisip ko para iwas naman sa kolesterol. Kaya nililinisan ko na yung isda. Dalawang buong bangus nga pala yung lulutuin ko. Kasi pag isa lang sa amin mag-anak eh. Pag nagluluto kasi ako ng ulam, pang dalawang ulam na para hindi maaksaya sa gas. Kaya dalawa ang binili ko para hanggang mamaya hapon na yan. Medyo mahirap-hirap din linisin yan. Kasi busy yung nagtitinda kaya ako nang naggayat at naglinis para maipakita ko rin sa video. Ayan, hugasan na maayos ang isda. 3 oras ko ang ginawa dyan. Na-prepare na mga ingredients. Talagyan ko nga pala ng gulay, ang talong at saka ang palaya. Tapos lalagyan mo siya ng taba ng baboy. Pag umpis na tayo magluto mga tol, inihilira ko na yung mga gayat-gayat na taba ng baboy. Pansinin niyo yung taba ng baboy yan napakulang ko na kanina para mas mabilis na siyang lumambot at saka para matanggal yung amoy palengke niya. Ilagyan ko na ng in-slice na luya, sibuyas, saka yung in-slice na bawang, saka 2 sachet na pamintang buo. Ikalat lang siya na maayos para pag inilagay nating isda ay siya ang magiging sapin sa kawali para hindi dumikit kung halimbawa matuyuan man siya ng sabaw. Isa-isa ko nang pinapatas sa mga isda mga tol. Kailangan maganda ang pagkakapatas niya para lahat sila sabay-sabay ang luto. Isang hilera lang naman siya, wala nang nangyaring patungan. Ayan, maganda ang pagkakasalansan niya sa kawali. At yan ay ating lalagyan na ng 2 kutsaritang asin. Dapat pakalat ang paglalagay natin ng asin mga tol para maayos ang distribution ng alat niya. At saka pamintang durog naman para mas maraming paminta, mas mabango, mas masarap. At lagyan din natin ng 1 kutsaritang asukal. Buhos na natin ang ating suka. Paikot ang pagbubuhos para mapasama na sa hugas yung mga ingredients. Tapos lagyan natin ng 300 ml na tubig. Medyo dinamihan ko na lagay ng tubig para hindi siya maiga kahit matagal natin pakuluan. Kasi sisipsipin din yan ng mga gulay eh. At yung ating talong ay hilera sa mga gilid-gilid sa mga pagitan ng isda. Ayan, napakaganda ng pagkakapatas. Siguradong masarap ang kalalabasan nito mga tol. Ilagay na rin natin ang siling pansigam at isang siling labuyo na in-slice ko. At yan ay ating tatakluban na at pwede na nating buhayin ang apoy. Papakuluan natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes siya na mga tol, sigurado luto na ang talong niya at ang isda. At yan ay ating ilalagay na ang ating in-slice na ampalaya. Gandahan na natin ang pagkakalat ng ampalaya. Natapos siya na ating bubuhusan ng dagdag pampalasa na patis at ang pinali na animplang betchin. Paligwalan natin ang ibabaw ng isda at gulay para humalo ang ingredients. Malapit na maluto ang ating paksiw na bangus mga tol. Napakasarap nito sigurado. Tapos yan ay tatakluban natin ng last 10 minutes. After 10 minutes mga tol, yan na siya. Luto na. Kita niya naman, luto na ang ating napakasarap na paksiw na bangus. Siguradong mapapakanin na naman ang maayos nito. Maraming salamat sa panonood mga tol. Ingat tayo palagi. Please subscribe, Buzz TV. Thank you!